hindi na po bago ang pagpapatupad ng bus at TOJ lanes dito nga po sa EDSA dahil nga po 1989 pa raw ang ordinansang yan ng MMDA. Pero dahil po sa mga aksidente at sa pagdami na rin po ng volume ng sasakyan dito ay hinigpitan po ang pagpapatupad niyan. At dahil nga po riyan, kanina umaga ay tila kalbaryo inabot ng mga motorista at dahil sa mabigat na daloy ng trapiko, mistulang parking lot ang kabaan dahil partikular ng southbound lane sa EDSA sa bagal ng usad ng mga sasakyan mula Balintawak hanggang Kamuning. Ang ilang bus driver nga po ay naubusan ng pasensya. Marami rin pasaherong na late sa pagpasok. Pero kahit nagigpit ay hinayaan na rin ng mga tauhan ng MMDA ang ilang bus na nangasduman sa flyover at pagbibigyan muna ang mga ito hanggang ngayong linggo. Pero sa oras na mahuli, di bababa sa 200 piso hanggang 1,000 pesos ang multa o kulong o di bababa sa 5 hanggang 30 araw ang parusa sa mga lalabag sa Yellow Lane Ordinance. At dahil sadyang mabigat talaga ang taloy trapiko ay pinag-aaralan po ng MMDA na payagan ng mga provincial buses na gumamit ng mga flyover at underpass, lalo na po pag rush hour. Sa puntong ito po ay makakausap po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager po ng MMDA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Jiggy. Opo, at itong kumbaga parang pagbuhay ulit sa pag-divert ng mga bus, paano po nyo planong i-handle po ito, i-manage? Well, strict implementation kami dito. Ang ginagawa namin yung mga tauhan namin, nilalagay namin sa mga splits ng mga flyovers sa mga tunnels so that ma-divert natin lahat ng mga bus na dumaan ng yellow lane. Hindi sila pwedeng dumaan ng flyover at saka mga tunnels. Nagbigay din kami ng window hours para sa mga provincial buses. Pag rush hour, pwede silang gumamit ng flyover from 5 to 9 paghapon at 6 to 10 pag umaga. Pero sa mga flyovers lang ho, hindi sila pwede pa rin sa tunnel dumaan. Apo, at ano pong rational basically nitong patakaran nito? Well, actually, it's just a strict implementation ng batas natin na matagal nang ini-implement. Kaya siguro nagkakaroon ng konting adjustments itong ating mga bus drivers na siguro di nila sinusunod noon at ngayon talagang dinadivert natin sila dito. Ang rational talaga dito ay mga sunod-sunod na mga aksidente. Nangyari ito sa mga flyovers at saka nung linggo meron na naman sa underground tunnel ng Shaw. Kaya pag nagkaroon ng mga ganitong aberya, ang hirap tanggalin ng mga obstruction. Lalo na pag sa tunnel kasi kailangan mo mag-maneuver ng mga tow trucks ninyo. Kaya ito yung cost talaga ng mga traffic dito. Ang napapansin ko lang pagka masyadong nadadivert yung mga bus dito sa Yellow Lane, pag bumalandra na yung kanilang puwitan, itong mga bus na ito, nagkukos din po siya ng mabigat na traffic. Yun ang mali kasi sa mga ginagawa ng mga bus natin. Hindi sila nagpa-follow ng yellow lane. Kaya pag nandun na sa split, bigla silang papasok. May iiwan ang puwet. Kaya nga ang gusto natin dire-diretso para nakapila sila sa yellow lane. So that hindi magkaroon ng mga pagbubuntis dito sa mga flyover and underpass splits. Opo, at sa ngayon ho ba, paano po nyo ipapatupad to strict implementation? Kasi kaya ko tinanong ho yun, napun ako doon sa motorcycle lane, meron hong minsan mga hindi na rin talaga sumusunod at nararamdaman nila na parang lumuwag na kumpara dati na talagang huli ng huli. Well, hindi naman natin masasabi lumuwag na, talagang pinapatupad din natin talaga yung mga programa ng MMDA. And we assure you na talagang itutuloy-tuloy natin to. Kasi kung hindi natin ipatupad ng mahusay ito, talagang may buntisan sa mga splits. Opo, at sa tingin nyo, ganong speed yung may dadagdag nito sa mga pribadong motorista naman? Well, hindi lang naman speed ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan talaga din, primordial concern natin talaga dito yung safety ng mga bihikulo. At ang nagbunsad nga nitong pag-strict implementation natin ito ay sa mga sunod-sunod na aksidente during the past week. Naramdaman nyo na ho ba yung epekto ng pagkakaroon ng sweldo ibang mga bus companies? Well, nag-ongoing pa kasi yung inspection ng mga bus companies dito sa in-implement ng DOLE. And dun sa aming initial inspection report, konting-konti pa lang ang nagko-comply. And they are given by the LTFRB until end of July to comply. Otherwise, ipapatupad nila yung kanilang memorandum order
na pwede nilang i-cancel or i-suspend ang mga franchise ng mga bus companies na hindi tumupad dito sa DOLE regulation. Opo, GM, yung pong multa, no, yung pag hindi sumunod sa yellow lane, parang medyo mababa, 200 to 1,000 pesos lang. Wala ho ba kayong plano na dagdagan ito, taasan? Well, talagang mababa dahil matagal na talaga yung ordinansang ito, and siguro during the next council may papa-resolve natin na taasan ang penalty dito. Apo, Pangulong salita po, ano po yung paalala nyo sa mga motorista na dumadaan sa EDSA particular? Well, siguro ang paalala lang po natin sa mga motorista na dumadaan ng EDSA, konting pasensya lang po, at siguro ito yung mga birthing pains ng ating mga adjustment dito sa maigting na pagpapatupad ng yellow lane. Pero pag ito ay nabago natin ang behavior ng mga bus drivers, talaga makikita natin yung kaginhawaan sa EDSA. Kasi pansinin mo kaninang bandang hapon kung saan nagkaroon talaga ng nakapila yung mga bus, yung ibang mga areas talagang maluwag. Maraming salamat sa inyong panahon. Si Attorney Emerson Carlos, siya po ang Assistant General Manager ng MMDA.